Itaas noong pumasok sa bahay si Sky, matapos mag-firing. Nakangiti ito habang dala ang kanyang mga gamit, at nakita sa sala ang kanyang ama na nagkakape. Kaya agad siyang dumiretso doon para batiin ito. Nag-iisang anak si Sky, at hindi pa alam ng kanyang ama kung talaga bang babae siya, dahil mas gusto niya pa ang mga baril kaysa asikasuhin ang kanilang kumpanya. Nag-firing ka na naman? Tanong ng kanyang ama habang marahang humihigop ng kape. Yup, it was a relief. Naaadik ka na talaga sa mga baril na yan. Bakit ayaw mong bumisita sa bukid? Kinukumusta ka na lola mo doon? Tumikhim si Sky sa kanyang ama. Sus, gusto niya lang itigil ko yung pag-firing at ang trabaho ko. Wag nga ako, Dad. Tumawa ang kanyang ama, tumayo sa upuan. Ikaw? Kilalang kilala mo talaga ako. Kumusta naman ang trabaho mo? Hindi ba may pasok ka pa? Dad, anak mo ako. Tsaka close na close tayo. Kaya imposibleng hindi kita makikilala na maayos. May pasok ako, pero mamayang tanghali pa. Ikaw talaga. Basta ha, palagi ka mag-iingat. Dad, wala ka bang tiwala sa akin? Marunong ako gumamit ng baril. Kayang-kaya ko yan. Marunong ako humawak, marunong ako gumamit. Ganito na lang. Isipin nyo na lang, kaya ako ganito kasi dugo nyo ang nananalaytay sa katawan ko. Sandaling natigilan ng ama nito. Bakit? Kasi maganda ang lahi ko? Hindi, kasi masamang damo ka. Ang ganoong klaseng biroan nila mag-ama, nakasanayan na nila. Sa araw-araw na sila lang magkasama, naging kasangga na rin nila ang isa't isa. Hindi na nagawang patulan pa ng kanyang ama ang kanyang biro dahil nagtungo na siya sa kanyang silid at manonood muna siya ng mga documentaries. Nang dumating ang tanghali, inihanda niya ang kanyang gamit na palagi niyang dinadala sa trabaho. Ang tanging dala niya lang, ekstrang damit, ID, earpiece at radyo. At na makapaghanda na siya, naligo na siya at bumaba. Kumain ka muna dito. Hindi ka na nag-umagahan kanina. Abala si Sky sa pagkain nang biglang tumayo at uminom ng tubig ang kanyang ama. Oh, teka, alis ka na, Dad? Tumango ito. Yes, may duty pa ako. Mag-ingat ka. Of course. General Alano? Nakangiting biro ni Sky. Isang beses pang sumaludo si Sky sa ama bago muling kumain. Pagkatapos niyang kumain, umalis din siya. Sakay sa kanyang motor, nagtungo siya sa agency at sinalubong siya ng isang malapit niyang katrabaho. Sky, diretso ka na sa command center. Huh? Ba't? Ano meron? May didiscuss daw sa'yo si General Ramon. Tahimik na pumunta sa command center si Sky, kahit papuno ng pagtataka ang kanyang isipan. Pagdating niya doon, marahan ang kanyang pagkatok bago buksan ang pinto. Nakatalikod ang general sa pinto habang may pinagmamasdan sa monitor. General, maingat na tawag ni Sky habang dahan-dahang pumasok sa silid. Marahan na lumingon sa kanya ang general na may seryosong muka at sandali siyang tinitigan. May kailangan ako pagkatiwala sa'yo. Napalunok si Sky sa sinabi ng general. Gustong-gusto niya ang mga misyon na binibigay sa kanya, pero ngayon tila ba nagdadalawang isip siya. Ano ang klaseng misyon, General? Lumapit si General Ramon sa lamesa. Kinuha ang isang tablet at ipinakita kay Sky ang imahe ng isang lalaki. He's a business tycoon. Ilan sa mga illegal na gawain ay trace sa kanya. I want you to stop him. Pagmamanman, General? Pero sniper ako. Hindi ko trabaho yung magbantay ng kilos ng tao. Nag-aalangan niyang sagot. Hindi mo naman siya papatayin. Pipigilan mo lang siya sa mga illegal na gawain niya. Bukas, may gagawing opening sa bago niyang kumpanya. Doon mo siya babantayan. May pagdadalawang isip
sa mukha ni Sky. Sabihin mo lang kung di mo kaya. Ibibigay ko na lang sa kaibigan mo. Kaya ko, General. May hirapan pero kaya naman. Pwede ba ako magsama sa misyon na to? Huwag mo na isipin yan. Makakasama mo si Nico, yung kaibigan mo. Noted, General. Kung okay na sa misyon na to, pwede ka na dumiretso sa operation room. For sure, kailangan ka nila doon. Napailing si Sky sa sinabi ng General. Dahil palagi namang kailangan doon ang dalaga. Sa kanya mas humihingi ng tulong ang mga kasamahan niya, kaya hindi na siya magtataka. Nakapamulsa siyang naglakad papunta sa operation room at agad bumungad sa kanya ang nagkakagulong mga kasamahan. Nandito na si Sky. Nag-angat siya ng kilay. Sa paraan na yon, nagtatanong siya. Unti-unting pinakita ng kanyang kasamahan ng monitor. May pinapanood silang tao doon na kapwa kasamahan din nila. Anong ginagawa niya? Kuryosong tanong ni Sky. Kinukuha niya yung hard drive na may laman na evidence laban sa isang pulis na gumagawa ng korupsyon. Nasaan ba siya? Sa bahay ba yan ng pulis? That's trespassing. At once na mahuli siya, makukulong siya. Pinilit niya ang desisyon na yan. Kaya daw niya pero kami yung kinakabahan kasi malalagay sa alanganin yung agency natin. Napailing si Sky habang pinagmamasdan ng kasamahan nila sa monitor. Masyadong bilib sa sarili at uhaw sa papuri ng lalaking naroon. Ang agency na meron sila hindi kontrolado ng gobyerno. Pribado ang organisasyon na meron sila. Akin ang earpiece. Open the line. Agad siyang sinunod ng kasamahan na nasa operation room. This is Solano speaking on the line. Ilang segundo hinintay ng babae para may responde sa kanya. Tumunog ang earpiece at sumagot ang lalaki. Sky, paano to? Ang sabi, nandito sa bahay ng pulis niyo ng hard drive. Akala ko ba kaya mo? Hindi mo ba alam na sa ginagawa mo pwede ikaw yung makulong? Trespassing ka sa bahay na yan. May CCTV dyan. Tukoy ni Sky sa CCTV na nasa kwarto mismo ng lalaki. Ano? Meron? Saan dito? Napapikit na lang siya sa inis nang malaman na hindi pala alam ng lalaking sumugo doon na may CCTV sa lugar. Wala pang saklob ang mukha nito. Lintik ka, Jello. Pag ikaw na trace at nadama yung agency, sinasabi ko sa'yo ako hahati sa katawan mo. Inis na sabi ni Sky. Sabay alis na earpiece sa tenga niya. Bumaling siya sa mga kasamahan naroon at sandaling nilingon ng monitor. Walang matitirang tao dito sa operation room. Tanggalin niyo lahat ng earpiece niyo or i-off niyo. Hayaan niyo siyang magdusa sa katangahan niya. Walang lingon siyang umalis sa operation room para aralin at kilalanin ang lalaking kanyang misyon. Hindi niya kilala ito, pero may naaalala siyang kamukha nito. At base sa impormasyon na binigay sa kanila, isa itong business tycoon. Ready ka na ba sa opening ng bagong business mo? Lahat yata ng mga tinda gagawin mo eh. Biro kay Enzo ng kaibigan niya. I guess ito na yung benefits kapag galing ka sa family na puro negosyo. Ay nako, sabihin mo masyado ka lang masipag. Hindi na nakapagsalita si Enzo. Dahil kasabay ng kanyang pakikipagkwentuhan ay ang pagtunog ng kanyang cellphone. Agad niyang sinagot yon dahil pinsan niya ang tumatawag. Have you heard the news na kumakalat? Medyo konyo na tanong ng pinsan niya. What news? I was busy the whole month for this opening. May kumakalat na news na you're doing illegal things. Come on, honey. Hindi yan totoo. Just make sure na may mga bodyguards ka dyan. Oh, hindi ka pupunta dito? Huminga ng malalim ang pinsan ni Enzo na si Honey. Hindi ako sure pero susubukan ko. Oh, sige. Bababa ko na to. Magsisimula na opening ko. Pagkatapos ng tawag na yon, nilingon ni Enzo ang kaibigan at tumango. Unti-unting nagsidatingan ng mga bisita niya na agad naman niyang binabati. Habang dumarami ang mga taong pumapasok, abala si Enzo sa pagtanggap sa kanila ng nakangiti. Kinakamayan ang ilan at niyayakap ang mga malalapit niyang kaibigan at kaanak.
Ang likot naman ng mga taong to. Hindi ko alam. Parang dati to mga bulati ah. Bulong ni Sky habang marahan na inaasinta si Enzo mula sa taas. Kaharap ng building ng negosyo ng lalaki. Wala sa misyon niya ang patayin to. Ang tanging gagawin niya lang sundan, alamin at pigilan ng illegal na ginagawa nito. Paano ba tong misyon na to? Babarilin mo ba yan? Reklamo ni Nico. Hindi. Pinipigilan lang yung gawain niyang illegal. Pinagmasdan ni Sky si Enzo na nakangiti habang may kausap. Mariin niyang hawak ang baril na kanyang gamit para patamaan ang pader ng bagong bukas na negosyo nito. Sa madaling salita, kailangan niyang pigilan ang opening na negosyo ng lalaki. Pero isang kilalang mukha ang nakita niya. Maayos ang postura at nakangiti. Agad na ibinaba ni Sky ang kanyang baril at mariing tinignan kung tama ba ang kanyang nakikita. Bakit? Tanong ni Nico. Si Dad ba yun? Hindi siya pinansin ni Sky. Kunot noong napatigil ang babae. Anong ginagawa ng tatay ko dyan? Hindi ko pwedeng ituloy ang pamamaril sa gusali dahil posibleng madamay si Dad. Oh, bakit ka nagliligpit ng gamit? Si Dad nga yun, nandun siya. Kilala ba niya yung mga yan? Siguro. Bakit ka nga nagliligpit? Baliw ka ba? Hindi ko pwedeng barilin yung gusaling yan. Nakakalimutan mo na ba? General ang tatay ko. Kaya niyang malaman kung sino may gawa nito at ayaw ko madamay siya. Paano yan? Ang dami mong tanong. Di sa susunod na araw, marami pang araw. Tsaka wala pang sapat na ebidensya na naipatayo niya ang gusaling yan dahil sa illegal na paraan. Kahit ayaw pa ni Nico ligpitin ang mga gamit nila nakalatag sa sahig, ginawa pa rin ito. Mga telescope, bala ng baril, at ultimo ekstrang baril meron sila. Maya-maya may tumunog si earpiece ni Sky. Anong ginagawa mo? Tanong ng general sa kanya. Hindi ko kayang gumawa ng gulo ngayon. Sisirain mo lang ang opening niya. Nandun yung tatay ko. Gusto niyo ba mapahamak yung tatay ko? Inis niyang tanong. Rinig na rinig ni Sky kung paano magreklamo ang kanyang kasamahan na nasa loob ng agency. Wala siyang pakialam sa kung ano sasabihin sa kanya ng mga kasama. Ang mahalaga, maging ligtas ang kanyang ama. Ngunit nanatiling palaisipan yun sa kanya kung bakit ito nandun. Pero saktong aalis pa lang sila, may umalingaw-ngaw na putok ng baril. Gulat na sumilip si Sky sa baba at nakita niya agad ang mga taong nasa labas. Isa na doon ang kanyang ama. Sino may gawa nun? Ibig sabihin, hindi lang tayo may trabaho sa lalaking yan. Tanong ni Nico. Hindi ko alam pero kailangan ko masiguro na ligtas si Dad. Huwag mo sabihin pupunta ka doon. Alam mo, hindi ko alam kung anto ka pa sa sadyang tanga. Siyempre pupunta ako, tatay ko yon. Sarkastikong sabi ni Sky at agad iniwan si Nico sa taas. Hoy Sky, sadali lang, sasama ako. Hindi siya nilingon ng babae. Mabilis ang bawat takbang na ginagawa nito para mapuntahan ng ama. Kahit pa may mga bantay doon, ayaw niyang ilagay sa panganib ang ama. Pagdating niya sa ibaba, naging marahan ang kanyang paglalakad habang hinahanap ang kanyang ama sa kumpol ng mga tao. At na makita niya ito, agad niya ito nilapitan. Dad, tara na. Why are you here? Dad, tara na. We heard a gunshot. Baka madamay ka pa dito. Saad niya nang hindi sinasagot ang tanong ng ama. Binigyan siya nito ng warning look na agad niya iniwasan. Alam niya ang ganong klaseng tingin ng ama. Kakaiba yon at may ibig sabihin. Ay tito, okay lang ba kayo? Sulpot ni Nico. Isang beses pinasadahan ni General Alano si Sky bago humarap kay Enzo. Napansin pa ni Sky ang pagtagal ng pagtitig ni Enzo sa kanya. I'm sorry, General, sa nangyari. Hindi kasi naayos ang security. At hindi yun nakatakas sa pandinig ni Enzo. I'm sorry, Sky. Hindi ko alam na ganito yung mangyayari. At for sure, kahit nakabantay ang security, may makakalusot pa rin. Kumunot ang noon ni Sky. Ba't alam niya yung pangalan ko? Tanong niya sa isip. Akmang sasagot pa si Sky na magsalita ang kanyang ama. It's okay.
Hindi naman natin alam na may mangyayaring ganito. Kaya imbestigahan ko ang pangyayaring to. No need dito. Ako ang may sagot dito. O sige, kung ganon, mauna na ako. Sinusundo na ako nitong anak ko. Biro ng tatay ni Sky habang nakaakbay sa anak. Thank you, Tito, sa pagpunta. At pasensya na ulit. Napairap naman si Sky sa kanyang narinig. Hindi niya alam bakit iritang-irita siya sa lalaki. Nang magsimula silang umalis, kinausap ni General Alano si Sky. I saw you. Huh? Saan, Dad? Sa rooftop. Sa harap ng bago negosyo ni Enzo. Enzo? Makaluma pero familiar ang pangalan niya. Teka, bakit ko nga ba iniisip ang pangalan ng lalaking yun? Oh. Bago ka tumalon sa conclusion, alam ko na kung anong ginagawa mo. Talaga ba, Dad? Kung ganon, hindi ako yung may gawa ng iniisip mo. Ba't ka nandun? Hindi ko pwedeng sabihin. Baka sabihin mo pa dun sa Enzo na yun. Basta isipin niyo na lang, may trabaho ako. Papatay ka ng tao? Ano? Hindi! Nang makarating sila sa kotse ng ama, patuloy pa rin ang kanilang pag-uusap. Hindi naman nila iniisip ang presensya ni Nico na nakasakay sa likod. Hoy Sky, ako pa pinagdala mo ng gamit. Ang arte mo. Babae ka ba? Para mas babae ka pa kaysa sa akin eh. Kanina ka pa talak ng talak. Ano nga ang ginagawa niyo sa rooftop? Napabuntong hininga si Sky at tila wala siyang takas sa ama. Kundi sabihin kung ano talaga ang ginagawa nila doon. Pero bago yun, nagtanong muna siya. Dad, yung Enzo ba na yun, matagal mo na siyang kilala? Yes. Bago pa siya maging sikat at lumaki ang negosyo niya, kilala ko na siya. Siya yung kinakwento ko sa iyo minsan. Walang pag-aalinlangan na sagot ng kanyang ama. Kinukwento? Ano yun? Parang hindi ko maalala. Aniya sa isipan. May mga illegal ba siyang negosyo? Ano? What do you mean? Naguguluhang tanong ng kanyang ama. Hindi siya sigurado kung sasabihin niya nga ba sa kanyang ama, pero yun sa tingin niya makakatulong sa misyon niya. Tulad ng pagbebenta ng illegal na gamot o kung ano-ano pa man sa illegal na paraan. Baka illegal na nagmimina, nagbebenta ng droga. Tinawanan siya ng kanyang ama. Kaya napatingin siya sa salamin ng kotse kung saan makikita niya doon si Nico. Nagkibit balikat lang ito at umiling. Malinis ang record ni Enzo. Lahat ng records, meron siya. Lahat ng pinagawa niya galing sa pera niya mismo. Anong trabaho niya nun bago siya makilala as business tycoon? Assistant siya ng lola niya sa kumpanya nila. Pero noong mawala ang lola niya, ibinigay ang yaman sa kanya pati ang kumpanya pinalago niya. Mas sipag at mabait ang batang yon. Kwento ng kanyang ama sa kanya. Naguguluhan tuloy siya ngayon. Atat na atat siyang makauwi para matignan ang files na binigay sa kanya. Kailangan niyang alamin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hindi agad sila dumiretso sa bahay. Sa halip, kinailangan muna nilang kumain sa restaurant dahil gutom na sila pareho. Kakain tayo dito? Bulong ni Nico. Hindi. Aasintahin mo yung ulo ng mga nakikita mo. Gusto mo? Siyempre hindi. Alam mo, Nico, para kang laging pinanganak kahapon. Ano bang ginagawa sa restaurant? Di kakain. Yun naman pala eh. At least alam mo. Ewan ko sa'yo, timang. Habang kumakain sila, hindi pa rin maalis sa isip ni Sky ang mga sinasabi ng kanyang ama. Hindi lang yun ang pagkakataon na makakasalubong niya sa daan ng lalaki. At kilala at malapit ito sa kanyang ama. Pagkatapos nilang kumain, agad ding nagpaalam si Sky sa ama at pupunta pa siya na headquarters. Posibleng mali ang impormasyon na nakarating sa atin. Sabi ni Nico na makalayo sila. Hindi ko alam, pero hindi naman magsisinungaling ang tatay ko. Paano yan? Magtataka dyan si General. Kailangan ko makausap si General. Pakiramdam ko, kulang, o hindi talaga yan ang background ng Enzo na yon. Pero nakakapagtaka. Kasi tinanggap at hindi yata binackground check. Napahinga ng malalim si Sky. Hindi na bago sa kanya ang ganong klaseng misyon.
Pero pakiramdam niya mas komplikado ngayon pagdating kay Enzo. Isang linggo ang nakalipas matapos ang nangyari. Kasalukuyan siyang papunta sa headquarters at na makarating siya doon, naabutan nila nagkakagulo doon at agad na narinig ni Sky ang kanyang pangalan. Ayan si Sky. Ba't di siya nagawang pagalitan? Hindi niya naman nagawa yung misyon niya. Buwelta ni Jello. Mabilis na ngunot ang noo niya. Anong pinagsasabi ng lalaking to? Aniya sa isip. Sa halip na magtanong agad, nakinig muna siya habang nananatiling kalmado ang kanyang sistema. Nakita mo naman sa monitor ang nangyari, di ba? I didn't expect you na magiging ganyan kasarado ang utak mo. Anong misyon ba ang tinutukoy niyan? Tanong ni Sky. Yung misyon mo ngayon, umaalma dahil nasermonan. Bulong kay Sky ng kasamahan. Ganyan naman yan si Jello, isip bata. Anong sabi mo? Inis na inis, nasinghal ni Jello sa kanya. Wala akong panahon para makipagtalo sa'yo ngayon. May kailangan pa akong sabihin kay General. Kung ayaw mo kasi napapagalitan, huwag kang tatanga-tanga. Umalis si Sky at dumiretso sa office ng General. Hindi siya matatahimik, kundi niya agad malalaman na totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Kung patatagalin niya pa ang bagay na yon, posibleng pati buhay niya madamay at malagay sa alanganin. General, pwede ba kita makausap? Maingat na tanong ni Sky. Tungkol saan? Anang General habang sumisimsim ng kape. Tungkol sa mission ko kay Enzo. Pwede ko ba malaman kung sino nagbigay sa atin na impormasyon niya? Bahagyang tumaas ang isang kilay ng General. Bahagyang ibinaba ang tasa ng kape na hawak. Bakit? Hindi ko alam pero pakiramdam ko hindi tama yung binigay nila impormasyon sa atin. Na-background check ko ang impormasyon na yon. Pero may kulang. Tumangutango naman ang General. Ganun din ang ginawa ko. At yun din ang pinagtataka ko. Halos may kulang sa impormasyon na yon. Naikwento sa akin ni Dad na walang illegal activity si Enzo. Lahat na naipundar niya sa kanya mismo galing. Tumawa saglit ang General kaya mas nagtaka si Sky. Kaya binigay ko siya mission na yan kasi alam ko masusolusyonan mo. Bigo at bagsak ang kanyang balikat na lumabas ng opisina. Akala niya may makakuha siyang pinakasagot. Pero tila dumagdag lang sa isipan niya ang sinabi ng General. Dumiretso siya sa kanyang opisina at doon nagsimulang mangalap ng impormasyon. Kailangan niyang alamin ang lahat sa lalaki. Mula sa history ng pamilya nito. Nang sa gayon, masiguro niyang walang illegal na gawain ang pamilya ni Enzo na pwedeng maipasa sa mga susunod na henerasyon at posibleng maging dahilan kung bakit sumikat ngayon ang lalaki. Sinubukan niya i-search ang pangalan ng pamilya ni Enzo sa internet at hindi nga siya nagkamali. Kilala ang pamilya ng lalaki. Habang patuloy siya sa pagkalap ng impormasyon, nag-iimbestiga rin siya. May nakaaway ka ba? Bago ang opening ng business mo? Tanong sa kanya ng pulis. Wala po. Saad na Enzo at seryoso ang muka. Maayos ang lahat sa mga nakaraang buwan at linggo. Wala akong nakaalitan. Base sa aming investigasyon, isa pong veteranong sniper ang may gawa na nangyari. Bahagya pang tinignan ng pulis ang clipboard kung saan nakasulat ang mga report at nakita nila. Napakunot ang noo ni Enzo. Sniper? Sigurado ho ba kayo? Di kaya normal na tao ang nangyari sa opening mo? Pero bakit ako ang punteriya? Yan pa rin ang patuloy naming inaalam. Posible may galit sa iyo na sa likod nito. Napahinga ng malalim si Enzo at nagpasalamat sa pulis. Mabuti na lang at walang nadamay o nasaktan sa nangyari. Dad, hindi nga. Sabi ni Sky pagka-uwi niya. Sige na please, can you just tell me? Bakit mo ba tinatanong sa akin? Yan tungkol sa istorya ng lalaking yan. Enzo is a nice man. Why do you have to ask these things? Like what I said. Pakiramdam ko maling impormasyon yung binigay sa agency namin. Then it's not my problem, anak. It's for you to find out.
Kung gusto mo, tatawagan ko si Enzo para ma-interview mo. Gusto mo ba yon? May halong pagbibirong saad ng kanyang ama. Dahil gusto mo talaga nahihirapan ako, no? Pasensya na, anak. It's not my story to tell. At may privacy din yung tao. Gabi na makausap niya ang kanyang ama kaya hindi niya na rin pinilit ito. Hindi niya pa natatapos ang pagkalap ng impormasyon. Naligo lang siya at muling pinagpatuloy ang pag-search sa kanyang kwarto. Ang aga niyang nawala ng magulang. Habang nagbabasa siya ng impormasyon ng lalaki, isinusulat niya sa kanyang maliit na notebook. Samantala si Enzo naman, tila kanina pa iniisip at pilit inaalala ang mukha ng anak ni General Alano na si Sky. Nagtataka siya sa sarili. Bakit niya ba iniisip ang mukha ng babae niyan? Pero kung sa bagay, nakalimutan niya na rin kasi kung gaano ito kaganda. Ilang taon na silang hindi nagkikita. 16 years old pa lang sila nung nagkakilala sila at yun ang una't huli niya nakita ang babae, maliban na lang sa nangyari ng event. Tulala ka na naman, ano nang balita sa nangyari? Bahagyang hampas sa kanya ng pinsan. Tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon. Bakit parang pagod na pagod ka agad? Bumisita ako ng Cavite. Doon ako nagpapagawa ng bagong office. Office na naman? Yes, I don't know. Pero parang kulang ang opisina ng bawat kumpanya. Tumawa ng malakas ang pinsan niyang si Honey. At di makapaniwala sa sinabi niya. Kulang pa. Ang dami-dami nang iniwan sa'yo negosyo. Tapos magtatayo ka pa ng bagong negosyo. Gusto mo ba ng negosyo? I can give you one. Meron din ako, no? Hindi sing dami ng sayo pero sapat na yun. Tsaka nakakapagod kaya. Samantala si Sky naman, naalimpungatan na lang nang may magdala ng pagkain sa kwarto niya. Hindi niya namalaya na nakatulog na siya habang nakabukas ang kanyang computer. Kasunod ng kasambahay nila ay ang ama nito. Hindi ka pa rin tapos sa kanya? Dad, patapos na rin. Nakatulog ako eh. You're really interested about him? Sa trabaho po. Mission ko lang to. Bakit ko kayo napunta dito? May kailangan po ba kayo? Papaalala ko lang sa'yo. Ang birthday ko. Baka mamaya magtrabaho ka. Saglit namang natigilan si Sky. Ilang araw na lang kaarawanan ng kanyang ama. Muntik niya na makalimutan ang bagay na yon. May plano na po ba kayo sa birthday niyo? Meron. Gusto ko sana magpa-party dito sa bahay. Nakangiting tumango si Sky sa ama. Kahit nakangiti ang babae, makikita pa rin ang pagod sa kanyang mata. O sige, celebrate natin. May mga inibitahan ka na ba? Mga katrabaho at kamag-anak lang din natin. Binigyan siya ng kakaibang tingin ng kanyang ama. Dahilan para mangunot ang kanyang noo at magsalita. Alam ko na yung ganyan tingin mo, Dad. Hindi ko siya iniisip na pupunta. What? Wala akong sinasabi. Tsaka parang alam ko na yan. Akmang magrareklamo pa si Sky nang muling magsalita ang kanyang ama. Sige, alis na ako. Alam kong kanina ka pa napipikon sa akin. Pinanood niya na lang na umalis sa kanyang silidang ama. At napabuntong hininga at napahiga siya sa kama. Kinabukasan maaga siyang pumasok para sabihin sa general ang nakalap niya impormasyon. Ngunit wala ito sa opisina kaya nagtrabaho muna siya. Anong dapat na paniwalaan ko? At ikaw din, anong dapat paniwalaan mo? Tanong ni Nico. Sa ngayon yung mga nakalap ko impormasyon ang paniniwalaan ko. Hindi ako atras sa misyon na to. Pero hindi ko rin kailangan ilagay sa panganib ang buhay ni Enzo. Ano? Base sa nakalap ko, mabuti siyang tao. Walang bahid ng kahit anong illegal. Pero hindi ko rin malaman kung ba't sunod-sunod ang pagpapagawa niya ng mga establishments. Tahimik lang silang nakasunod kay Enzo. May layo pa rin sila sa lalaki para hindi sila mahalata. Pero dahil sa nangyari, mas naging alerto ang binata sa kanyang paligid. Lalo pa at kilala na siya. May sariling pangalan sa larangan ng industriya. Kaya kahit anong pag-iingat ang gawin niya, posibleng may makalusot pa rin para saktan siya. Napahinto sa paglalakad si Enzo sa parking company sa Maynila at marahang nilingon ng likuran dahil pakiramdam niya may sumusunod sa kanya.
Nakita niya isang pamilyar na tindig na kahit isang beses niya palang nakita, kilala niya na. Anong ginagawa niya? May kasama pa siyang lalaki. Nagbabalak ba silang gumawa ng milagro sa parking? Halos matumbas si Nico nang biglang lumingon si Sky sa gawin niya. Ano bang ginagawa mo? Para tayong tanga dito eh. Pwede naman natin itanong mismo sa kanya yung mga bagay na yun. Sige, ikaw magtanong. Matapang ka, di ba? Kanino ba itong misyon? Sino ba nakikialam sa plano ko? Di ba't ikaw? Ewan ko sa'yo. Muling nilingon ni Sky kung saan kanina si Enzo. Pero napapikit siya na makitang wala na ang lalaki. Kaya inis niyang binatukan ng kaibigan. Tingnan mo na. Nawala na si Enzo. Buwisit ka talaga. Wow. Sa akin mo lahat sinisisi ha. Ang ama naman ni Sky, abala pa rin sa pagtatrabaho. Kasabay na pag-iimbita niya kay Enzo. Kausap niya ito sa telepono habang naka-duty. This coming Saturday, alam ko marami kang ginagawa at busy kang tao. Pero makakapunta ka? I will gladly accept you. Sige ho, I will clear my schedule on Saturday. Are you sure hindi makakaabala sa'yo? Hindi naman po. Para ko na rin po kayo ama tito. Tumawa mula sa kabilang linya si General Alano at muli nagsalita. Gusto ko rin makausap na anak ko. And I guess sa Saturday, ang magandang araw para makapag-usap kayo. Saglit na naalala ni Enzo ang babae nakita niya sa parking lot. Ayaw niya malaman kung ano ang status ng buhay ni Sky. Pero nagtanong pa rin siya. Tito, may tanong lang ako tungkol sa anak niyo. May boyfriend ba siya? Wala pa naman. Bakit? That's it. I just want to know. Thank you. Kung ganon, sige. Magkita na lang tayo sa Saturday. Yes, sir. Nang malaman niyang wala itong boyfriend, nagtaka siya kung sino ang lalaking kasama nito sa parking lot. Nang hindi na masundan nila Sky si Enzo, wala silang nagawa kundi bumalik ng ahensya. Sakto naman na nandoon na ang general na kanina niya pa hinahanap. Walang pagdadalawang isip na sinabi ng babae ang tungkol sa kanyang na-research. Pero walang background ng kahit anong illegal na gawain si Enzo. Aniya, habang inilalatag ang mga papel na kanyang pinagsulatan ng gabi. Maybe someone is tricking us. Itutuloy ko pa rin ho ba yung plano? Yes. Nakwento mo ng isang araw na malapit siya sa daddy mo. At balita ko malapit na rin ang birthday ng daddy mo. I think makakausap po dun si Enzo. Naguguluhang tumingin si Sky sa kanyang general. Hindi niya agad nakuha ang gustong iparating nito. What do you mean, General? Tutuloy mo ang plano. Susundan mo siya at kapag sa kanya mismo nang galing na wala siyang illegal na ginagawa, itigil na natin ang misyon mo sa kanya. Buong akala ni Sky, sapat na ebidensya na ang kanya nakuha pero hindi pa pala. Akala niya, malaki ang posibilidad na hindi niya makausap ang lalaki. Pero kailangan niya pala talaga. Walang araw na hindi siya nakabantay kay Enzo. Na halos kahit mga personal na lakad ng lalaki nakikita niya. Hanggang sa sumapit ang kaarawan ng kanyang ama. Are you ready, anak? Tanong ng kanyang ama nang silipin siya sa kanyang kwarto. Yes, Dad. Hindi naman kailangan ng ganitong makeup artist, tsaka mga long gown, at may ganito pa. Come on. Ano susuotin mo kung ganon? May paghahamon sa tono ng boses ng kanyang ama at tuluyang pumasok sa kwarto ni Sky. Ang dami-dami ko naman dyan t-shirt, Dad. Anak naman. Ngayon ka na lang ulit magiging babae. Huwag nang sumama ang loob mo. Paglalambing nito. Ito na yata ang huling beses na maglulong gown ako. Aniya. Kasunod noon, matamis na bati niya sa ama. Happy birthday, Daddy. Happy birthday, General Alano. Thank you, anak ko. Nakangiting pasasalamat ng kanyang ama sabay halik sa kanyang noo. Tahimik lang na pinapanood ni Sky kung paano siya lagyan ng makeup sa muka. Bihira lang siya magsalita at yun ay kapag may tatanong lang sa kanya. Ngayon lang ulit nag-celebrate ng ganun kagrande ang kanyang ama. Dahil labis ang pagkaabala nito sa trabaho. Si Enzo naman simpleng ayos na ang ginawa sa sarili. Nakailang tingin pa sa salamin bago umalis sa kwarto. Pasakay na siya ng kanyang kotse. Suot ang asul nitong coat at ang Rolex na relo. May dala din siyang regalo para sa general na alam niyang tatanggihan nito.
May munting regalo din siya para kay Sky. Hindi niya nga alam kung ba't niya ba nagawang bilihan ng babae. Nang makarating siya sa mansyon ng mga ito, agad siyang sinalubong na makakatulong. Marami-rami na rin ang tao doon. Naroon na rin ang general na may birthday at sinasalubong ang mga bisita. Tito, happy birthday. This is my simple gift for you. Bati ni Enzo sabay abot ng paper bag. Marahang kinuha ni General Alano ang regalo at bahagyang sinilip yon. Maraming salamat, Enzo. Buti at nakarating ka. Tumangulang sa kanya si Enzo at nilingon ng paligid na para bang may hinahanap. Napansin naman yon ni General Alano at palihim ng umiti. Si Sky ba ang hanap mo? Di pa siya tapos. Parang siya pa nga may birthday sa amin ngayon. Pakiramdam ni Enzo sa sandaling yon, namumula siya. Hindi niya kayang i-deny na hindi si Sky ang hanap niya dahil totoo naman. At pakiramdam niya, kapag itinanggi niya, aasarin lang siya lalo ng general. Habang si Sky naman hirap na hirap kumilos sa kanyang suot. At nang makarating sa ibaba, kanina pa pala nagsisimula ang selebrasyon. Ayun na pala si Sky. Sabi ni General Alano sabay turo sa anak na nahihirapan. Hindi po ba siya sanay magsuot ng gown? Tanong ni Enzo. Hindi. Hindi niya hilig ang mga damit pambabae. Mas gusto niya magsuot ng mga pantalon at t-shirts. Bakit po ba nagsuot siya ngayon? Napilit ko lang yan. Pinagbigyan din naman ako. At ang rason sa akin, birthday kong araw. Saglit at dadaling ko siya dito. Nang makaalis ang ama ni Sky, agad na nag-ayos si Enzo ng sarili. Isang beses siyang huminga ng malalim, inayos ang coat, bago tumingin sa mag-ama. Nang makalapit si Sky sa table kung nasan si Enzo, napakunot ang noon ng babae. Totoo ngang nandito ito. Tama yung narinig niya, doon sa unahang lamesa nang dumaan sila. Again, I would like to introduce you to my daughter, Sky Alano. Bumati sa kanila si Sky, at isa-isang kinamayan ang nasa lamesang yon. Hindi makaalis sa tabi ng ama si Sky, dahil sunod-sunod pa rin ang taong lumalapit sa kanila. Ramdam niya ang tingin ni Enzo sa kanya. At nang hindi niya makayanan, nagpaalam na siyang magre-restroom lang. Kasabay ng pag-alis ni Sky, nagpaalam din si Enzo. Umalis siya sa lamesa na yon para makapag-ikot-ikot. May mga kakilala siya doon na kapwa-bisita. Makalipas ang 10 minuto, nakita ni Enzo si Sky na nasa isang bakanting lamesa habang may iniinom na wine. Isang pagtikim ang ginawa niya nang makalapit sa dalaga. Hi, are you comfortable with your gown? Medyo, pero just so you know, hindi ako sanay sa ganito. Tumango si Enzo. Sandaling natahimik ang lalaki at sinusuri ang mukha ni Sky. Ganda mo. Sabi ni Enzo na tama lang para marinig ng dalaga. Gulat naman si Sky ngunit agad siya nakabawi. Joker ka pala. No, I mean, you're really pretty. Wala akong piso dito. Hindi nagets ni Enzo kaya bahagya siya napatawa. What do you mean? Ay, ganun usually kapag may nagsasabing maganda daw ang babae tas manghihingi sila ng pera. So, sasabihin ko wala akong pera dito. Hindi alam ni Sky kung anong pakay ni Enzo. At nagawa siya nitong lapitan. Chance na rin naman niya yon para makausap at makilala ng husto ang lalaki. Pero hindi niya alam kung paano. Habang si Enzo naman, hindi alam kung paano niya ipaparating ang katotohanan gusto niyang makilala pa. Si Sky. I heard sniper ka. Saan mo naman nakuha yan? Naikwento ng daddy mo, sniper ka. Hindi ba delikado yun? Natatawang napatingin si Sky kay Enzo. Nahalata sa pagiging trying hard makagawa ng topic. Alam mo, sabihin mo na lang kung anong gusto mo. Nagmumukha kasing baliw sa style mo ngayon. Naitikom ni Enzo ang kanyang bibig sa sinabi ni Sky. I want to know you more. You're telling me you like me? Right? Tumango naman ang marahan si Enzo. And also, I want to ask you to go out with me. Niyayaya mo ba ako makapag-date sa'yo? Kung gusto mo, pwede naman, kahit isang beses lang. Or pwede namang maraming beses.
I'm really curious to know who you are. Sa loob-loob ni Enzo minumura niya na ang sarili kung ano-ano nang sinasabi niya. Totoo na gusto niyang makilala ang babae, pero hirap na hirap siyang makuha ang atensyon nito. General Alano, mukhang magkakaroon ka na ng manugang. Sabay turo na isang kakilala ni General Alano sa dalawang nag-uusap. I'm really looking forward sa dalawang yan. Nagsimula namang makapagkulitan si Enzo kay Sky. Ang kulit mo rin pala, no? Marahan na naging pagtawa ni Enzo bago sumimsim ng kanyang wine. Not really. I'm a serious type of person. Bihira lang maging madaldal. Ba't ang daldal mo sa akin? Siguro komportable ako sa presensya mo. And last night, I saw you with a man. With a man? Kailan? Last night nga, di ba? But, other than that, may ibang araw pa na nakita ko may kasama ka lalaki. Is he your boyfriend? Kung ang tinutukoy nito ay si Nico, malamang hindi niyo yung boyfriend. Bakit to nagdigsiselos ka? Chill! Baka naman magselos ka kahit wala tayong label, ha? Natatawang sabi ni Sky. Dinadaan sa biruan ang pangyayari. Nang matapos ang selebrasyon, nakahinga ng maluwag ang babae. Dahil nakapag-alis na siya ng gown, nakapagbihis sa mas komportableng damit. Ilang araw ang nakalipas matapos ang kaganapan, pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang sinabi ni Enzo na date. At may binigay pa talaga itong regalo para sa kanya. Pareho sila nagpalitan ng number, kaya ina-expect ni Sky na mangungulit ito, pero mukhang salungat pa yon ng kanyang iniisip. Paano kami magdi-date? Salungat kami ng gusto. Nang mga problema niyang tanong. Kanino ka makikipag-date? Silip ni Nico sa kanya. Wala, chismoso ka. Panibagong araw na naman para kay Sky ang umagang yon. Bihis na bihis kasi siya. Nakasuot na itim na jacket at itim na pantalon, habang sinusundan ng abalang si Enzo. Tahimik na nakikipag-usap ang lalaki sa isang babae para sa shares ng kumpanya. Walang oras na hindi sumisilip sa cellphone si Enzo. Tinitignan ko nag-reply na nga ba si Sky sa kanya. Miss Camia, gusto niyo bang dagdagan na shares niyo? Nakangiting tanong ni Enzo. Is it okay? Tanong naman na isang morenang babae. Yes, Miss Camia. Actually, may bagong investment opportunity tayo. This is a good sign for us, lalo na sa'yo. Pasimpleng tumango ang babae at ngumiti sa lalaki. Yes, nakikita ko naman ang performance ng kumpanya. And I heard, tumaas ng 12% ang kita ng company sa recent months. Yes, kaya nga nagtanong ako, just in case you want to try. Or magdagdag ng certain amount of money for your shares. Nang matapos ang pag-uusap ni Enzo at ni Miss Camia, dumiretso sa kotse ang lalaki. Ganon din ang kanyang kasosyo. Nang makasakay ang babae, madilim itong ngumisi bago may tinawagan sa cellphone. Paalis na siya. Harangan niyo sa dulo ng tulay, doon siya dadaan. Utos ni Miss Camia patungkol kay Enzo. Mas lalong lumalim ang ngisi ng dalaga. Talagang wala siyang alam kung sino ako. Akala ko ba matalino ang isang to? Ipakitaan mo lang ng kabaitan lumalambot. Sa sobrang bait hindi na matandaan kung kanino nagkaroon ng atraso. Akala ko ba, i-withdraw mo na yung shares mo sa isang kumpanya ng lalaking yun? Tanong ng nobyo ni Miss Camia. Muli siyang umisi. Bakit pa? Mamamatay din naman ngayong araw yung Enzo na yan. Kapag nawala siya, ang ending ang isang kumpanya niya sa akin mapupunta. Paano? Tsaka akala ko ba tapos ka na maghiganti dyan? Hindi pa. Palpak kasi magtrabaho yung agency na sinendan ko ng maling impormasyon ni Enzo. I sent them the information saying that Enzo doing illegal things. Napasinghap ang nobyo ni Miss Camia dahil doon. Ano? Nababaliw ka na ba? Talagang gusto mo mamatay yung lalaking yan? Of course. Maghintay na lang tayo mamaya. Siyempre magkakaroon ng balita. Tignan natin. Baka nag-aagaw buhay na siya. At tumawa ng malakas si Miss Camia na nasisiguro ng nobyo nito
Unti-unti nang nasisiraan ng bait ang dalaga. Samantala naman ay si Enzo nakaupo sa likod ng passenger seat at agad napansin ang biglaang paghinto ng kanilang sasakyan. Ano nangyari? Tanong niya sa driver at bahagyang sinilip ang labas. Sir, baka po nagloloko yung makina. Titignan ko lang saglit. Malayo pa ba tayo sa convention center? Opo, sir. Saglit lang po. Huwag na po kayo bumaba. Pinagmasdan niya ang paglabas ng driver sa sasakyan bago siya muling naging abala sa cellphone. Sumasagot siya ng email, tawag, at mga sunod-sunod na text ang pinagkakaabalahan niya. Ilang minuto ang lumipas, isang kakaibang boses ang gumambala sa katahimikan. Isang mahinang daing at parang nahihirapan. Kuya! Pagtawag niya sa driver at bahagyang nilingon ng ulo dun sa labas pero wala nang sumagot sa kanya. Napakunot ang noon ni Enzo. May kutob siyang hindi maganda. Nakataas pa rin ang hood ng sasakyan, kaya hindi niya makita ang nasa unahan. Kahit ayaw niyang lumabas, ginawa niya. Kaya labis ang kanyang gulat nang makita ang driver na nasa gilid ng sasakyan. Paluhod siyang lumapit dito at tinanong ang driver. Ano nangyari sa'yo? Sir, umalis na kayo. May mga armadong lalaki dito. Nahihirapang sagot ng kanyang driver. Ngunit bago pa makalingon si Enzo, may humampas na sa kanyang likuran. Si Sky naman hindi mapakali. Hindi niya alam kung bakit naging aligagana siya kahit nakaupo lang siya ng kotse at tinatakang daan kung saan dumaan sina Enzo. Nico, bilisan mo nga. Mabilis na to oh. Bakit ba hindi ka mapakali dyan? May kakaiba akong nararamdaman eh. Pakaramdam ko delikado ngayon sa Enzo. Eto na, papunta na tayo sa kanya. Mismo na agad. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo, Nico. Sorry ah. Nito at ngumuso. At hindi nga nagkamali ang kutob ni Sky. Kita nila nakahinto ang sasakyan ng lalaki. At parehong bukas ang pintuan ng sasakyan. Hindi pa ba nakakahinto na husto ang sasakyan nila? Dali-daling bumaba si Sky habang dala ang baril. Pero agad silang pinaulanan ng bala ng mga armadong lalaki. Fuck! Sabi na nga eh! Kasabay na paglapit niya kay Enzo, ay ang pakikipagpalitan niya ng baril. Kahit nahihilo, gulat na tumingin si Enzo sa likuran ng kanilang sasakyan kung nasaan sina Sky. Gulat siya kung anong ginagawa ng babae dito. Iniisip niya kung kasabot pa ng mga lalaki si Sky. Tara na! Saad ng babae na pilit siyang hinihila. Paano mo nalamang nandito kami? Mamaya ako na ipapaliwanag. Tara na, bilis! Kuryosidad ang bumalot kay Enzo. Kaya kahit nagdadalawang isip, kung sasama o hindi, sa huli sumama siya kay Sky. Habang si Nico naman na nag-cover sa kanila na nakikipagpalitan ng putok sa kalaban. Nico, tara na! Bilisan mo! Isang beses nilingon ni Nico sina Sky bago tuluyang inubos ang bala na nasa kanyang baril na hawak. Pagkatapos nun mabilis niyang pinaandar ang kotse. Pare-pareho sila naghahabol ng hininga dahil sa nangyari. Nakahinga lang sila na maluwag nang makitang hindi na sila sinusundan ng mga armadong lalaki. Sino mga yan? Ang tatanga nyo? Hindi nyo pa nagawang tuluyan ang lalaking yon. Inis na saad ng leader ng grupong binayaran ni Miss Camia. Dumating naman ang babae. What is happening? Nasaan na si Enzo? Ma'am, pasensya na po. Sinadya po yata na tamaan na gulong na sasakyan natin. Masyado sila magaling humawak ng baril. Parang hindi normal na tao. Just say, na mga tanga talaga kayo. Isa-isang binatukan ni Miss Camia ang mga tauhan. Lumayas kayo sa harapan ko, baka kayo mapatay ko. Mariin na banta ng babae. Ang dapat na selebrasyon na isasagawa niya sa pagkawala ni Enzo, naudlot dahil sa nangyari. Mas lalo tuloy nilaman ng galit si Miss Camia at desidido mapatay si Enzo. Habang patuloy na tumitindi ang galit ni Miss Camia kay Enzo, tuloy pa rin ang pagtataka ng lalaki sa nangyari. Sigurado ka bang hindi nyo kasama yung mga yon? Taas kilay na tanong ni Enzo kay Sky. Hindi nga, ililigtas bakit akong kasama namin sila? Kung ganun, bakit kayo nandun? Dahil ikaw ang trabaho ko. Trabahong patayin?
Napapikit sa inis si Sky. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa lalaki ang nangyari at ang kanyang misyon. Tutulungan ba kita kung papatayin lang din kita? E di sana pala pinatay na lang kita doon kaysa makapagpalitan pa kami ng putok ng baril sa mga lalaking yon. Sunod-sunod na sad ni Sky na halos hindi na humihinga. Ikaw din ba may kagagawa ng opening ko? Hindi. Ang tanging ginagawa ko lang, sundan ka. Dahil nagbabaka sakali kami may gagawin ka iligal. Nasa ganun na pigilan ka namin. Guys, mag-usap kayo na mahinahon. Hindi kayo magkakaintindihan kung magsisigawan kayo. Lalabas muna ako ng sasakyan para makapag-usap kayo. Singit ni Nico. Sandaling nagtagal ang tingin ni Enzo sa lalaki. Namukhaan niya ito. Ito yung kasama ni Sky nung gabi sa parking lot. Pero sa halip na yun naisipin ni Enzo, bumaling siya kay Sky, nakasalukuyang nakatingin sa kanya. Ano? Mahinang tanong ni Sky, na akala mo batang pinagalitan. Kailan mo pa ako naging misyon? Magtatatlong buwan na. Napabuntong hininga ang lalaki. Bakit ako naging misyon mo? Napahinga din ng malalim si Sky. Dahil paulit-ulit sila sa topic na yon pero naiintindihan niya naman. Malamang nagugulat ngayon si Enzo at nawiwindang sa mga nalaman. Kung kaya para mas maintindihan ito, ikinwento niya ang lahat-lahat. Wala akong illegal na negosyo. Bibigay ko sa lahat ng papel ng mga negosyo ko para lang maniwala ka. Hindi na kailangan. Sana, naintindihan mo yung mission ko. Wala talaga akong planong patayin ka. My only plan is to stop you from doing illegal things. Pero hindi naman pala yung totoo. Dahil di naman ako ganun. Isang beses tumango si Sky bago sinilip ang labas. Madilim na ang labas at sigurado siyang gabi na. Kung nagdadalawang isip ka to get to know me, pwede mo yun ihinto kung di ka na rin komportable. Let's still go on a date. Yun ang huling salitang narinig ni Sky bago tinawag ang kaibigan na si Nico nang sa ganon maihatid na sa bahay si Enzo. Doon tuluyang nalinawan ng lalaki pero hindi niya alam kahit ganon, bakit hindi niya magawang magalit kay Sky? Mas lalo lang siyang nahulog sa babae matapos magkwento. Tahimik ang naging biyahe nila. Ang tanging nag-uusap si Nico at Enzo para ituro ang daan. Pasensya na ulit. Sabi ni Sky at tumango naman si Enzo bilang pagtugon. Mabigat ang pakiramdam ng dalaga nang makarating siya sa bahay nila. Bahagya niya pang sinabunutan ng sarili dahil sa nangyari. Hindi niya alam kung kaya niya pang pumasok sa trabaho kinabukasan, pero porsigido siyang pumasok para makausap ulit ang general. Habang nasa pagkainan, ayos ka lang ba anak? Tanong ng kanyang ama. Yes, Dad. Bakit parang sobrang lalim na iniisip mo? Dad, alam na ni Enzo. Alam niyang siya ang mission ko. Ano ngayon? Nalaman mo naman nasagot sa mga tanong mo, hindi ba? Dad, pakaramdam ko mahihirapan ako eh. Sandaling natahimik ang kanyang ama. Saan ka naman mahihirapan? Sa trabaho siguro, Dad. Di ko rin alam ang gulo ng utak ko. Umiiling na sabi niya, parang gusto niya na lang umiyak sa mga oras na yon. May iba pa ba siyang sinabi sa'yo? Tungkol naman saan, Dad? Anak, may sasabihin ako sa'yo at huwag ka sana magalit. May napili na ako mapapangasawa mo. Alam kong panahon na rin para harapin mo ang hinaharap bilang bahagi ng ating pamilya. Isang responsibilidad. Napatayo sa gulat si Sky. Mapapangasawa? Pero Dad, sino? Tsaka, bakit? Si Enzo, anak. Siya ang napili ko. Alam kong matagal na kayo magkakilala. Mabuti siyang tao at maaasahan. Hindi lang para sa pamilya natin, kundi para sa iyo na rin. Napapikit si Sky at nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung saan nagagaling ang pangingilid ng kanyang luha. O sa pagod ba, sa panibagong problema, o baka naman pareho. Nang manahimik ang babae, agad yung naintindihan ng kanyang ama. At tahimik siya nitong iniwan sa silid. Ano nangyari sa'yo? Naikwento ng driver mo ang nangyari. Bumungad kay Enzo ang kanyang tiyahin. Dahil sa pag-aalala, nagawa nitong suriin ang katawan ng lalaki.
Ayos lang po ako, tita. Nai-report mo na ba ito sa mga pulis? Umiling si Enzo at ngumiti. Sinisiguradong maaalis ang pag-aalala sa mukha ng kanyang tiyahin. Wag na po, ayos lang. Naku Enzo, kaya ka nalalagay sa panganib. Pinapalipas mo lang lahat na nangyayari sa'yo. Matapos yun, kaagad din nagpaalam si Enzo at nagtungo sa kanyang kwarto. Hanggang ngayon para siyang nananaginip. Dahil sa nangyari, mabilis pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. Sa pagpapalit niya ng damit, muli niyang naalala ang naging usapan nila ng ama ni Sky. Napapaisip siya, pumayag kaya ang dalaga? Kumusta na kaya ito? Suspended ka ng 2 linggo, Alano. Sambit ng general na makapasok siya sa opisina nito. Ano? Bakit general? Muntik nang malagay sa alanganin si Enzo. Hindi mo na rin itutuloy ang misyon sa kanya. Nalaman na namin na mali ang impormasyon na binigay sa atin. Napayuko si Sky. Maya-maya, naramdaman niyang pagkainis sa kanyang sistema. Di ba sinabi ko na sa inyo noon na mali yung impormasyon? Pero mas pinaniwalaan niyo yung taong nag-send na yan sa inyo. Tsaka bakit ako masususpend? Hindi ko naman kasalanan kung may umatake sa kanya. My decision is final. You are suspended. Maautoridad na sabi ng general. Sa inis ni Sky, umalis siya na ahensya. Pagod na ang katawan at utak niya. Kaya paglabas niya, nagulat siya na makita doon si Enzo. Renteng nakasandal sa labas ng kotse. Na para bang kanina pa siya hinihintay. Nung ginagawa mo dito? Walang emosyon niyang tanong. Agad namang umayos ng tayo si Enzo bago sumagot. Nakalimutan mo na ba? May date tayo? Date? Wala akong naaalala na ngayong araw yon. Kailan mo pala gusto? Busy akong tao, araw-araw may schedule ako. Di yun ang unahin mo. Tsaka paano mo nalaman na dito ako nagtatrabaho? Tinanong ko kay Tito. Tara na, nakapag-set na ako ng lunch sa isang restaurant. Lunch sa isang restaurant? Ang cringe naman ng mga ideya nito. Ngumisi si Sky at binigyan na ng hahamon na tingin ng lalaki. Anong gagawin mo kapag di ako sumama? I know na hindi ka tatanggi dito. Alam ko rin na may gusto kang itanong sa akin. And I heard, suspended ka. Kasalanan mo to. Kung bakit hindi ako makakapasok ng 2 linggo. Asik sa kanya ni Sky. Bakit ako sinisisi mo? Tinanggap mo ang misyon na yan. Visit ka talaga. Sandaling nagtagal ang tingin ni Sky sa lalaki. Hindi niya mabasa kung anong iniisip nito. Dahil halos hindi makatingin ng diretso sa kanya, si Enzo. Kabado si Enzo. Habang hinihintay si Sky na nakatayo sa kanyang harapan. Pero gusto niya rin makausap na maayos ang babae. Yung silang dalawa lang at sigurado magkakaintindihan sila. Sa sasakyan pa lang, mabigat na ang pakiramdam nila sa isa't isa. Pero nagagawa nila mag-usap. Kailan ka kinausap ni Dad tungkol doon? Tungkol saan? Pairap na nilingon ng babae si Enzo. Nagkukunwari ka bang hindi mo alam? Na ikaw yung mapapangasawa ko? About that, last year pa. Wow, pumayag ka dun Nang hindi mo pa ako nakikita at nakikilala? We already met. 16 years old pa lang tayo. Nanlaki ang mga mata ni Sky na tumingin kay Enzo na para bang gumagawa lang ito ng kwento. Seryoso ka ba dyan? Tumango sa kanya ang lalaki. Halata sa mukha ni Sky na pilit niyang inaalala ang bagay na yun. Tumawa naman si Enzo nang makita ang kanyang naguguluhang ekspresyon. Di mo maalala? Sabagay, matagal na rin na nakalipas. Samantala sa kabilang banda, abala si Miss Camia sa sariling mundo. Habang panandali ang naging tahimik ang paligid, hindi rin matahimik ang kanyang isipan. Yun na yata ang karma niya. Nasa likod ng mahinhing anyo at papagkumbabang postura, nasa kanyang puso ang nag-aalab na galit. Tahimik siyang nakaupo, ngunit sa bawat tibok ng kanyang puso ay ang pagbuo ng isang bagay na madilim. Paano ko ba siya mapapatay? Tanong niya sa sarili. Kumain ka muna. Saan ang kanyang nobyo? Ano kaya kung ikaw ang pumatay sa kanya?
Biglang suhestyon ni Miss Camia. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa'yo. Ano bang gusto mo? At makukuha mo, ha? Kapag napatay mo yung lalaking yun. Inis na tanong ng kanyang nobyo sa kanya. Pinalisikan niya ito ng mata. Kulang na lang batuhin niya ito ng bote ng wine. Tanga ka ba? Kapag namatay siya, sa akin mapupunta yung kumpanya niya. Lahat ng shares doon sa akin mapupunta. Hindi ba malaki naman yung bumabalik sa yung pera? Hindi ako kontento doon. Ang gusto ko akin ang kumpanya. Ang dami-dami niyang negosyo. Hindi naman niya madadala sa langit ang pera niya kapag namatay siya, di ba? Alam mo, sumusobra ka na. Lumalampas ka na sa limitasyon mo. Kinakain ka na ng galit. Pati yung pagkatao mo. O ba't parang tunog umaayaw ka sa akin? Napamaang ang lalaki at takang tinignan ng nobya. Hindi sa ganun. Ang ayaw ko lang ang plano mo. Ano, handa kang pumatay? Magkapera lang? Si Enzo naman ay masayang kumakain ng tanghalian sa kanyang pinareserve na restaurant. Masaya siyang nakatingin sa mukha ni Sky, lalo na kapag nagkukwento ito. Matapos ang kaninang maliit na away at paninisi ng babae sa kanya, kung bakit nawalan ng trabaho, ngayon naman tumatawa na ito. Ang cringe naman ng ganito. Bakit dito mo ako naisipang dalhin? Kuryosong tanong ni Sky. Isa kasi itong magandang restaurant. Lalo pa may second floor. Pwede makita ang sunset maya-maya. Tanghali pa lang naman. Di maghintay tayo ng sunset. Big sabihin, mananatili tayo dito hanggang hapon. Baka may trabaho ka pa. Pero, ito na ba yung romantic date para sa'yo? Pagtatanong ni Sky na may konting paghahamon. Hindi kasi sila pareho ng kagustuhan, kaya nagkakapaan pa rin sila sa isa't isa. Umayos na upo si Enzo at pasimpleng umisi. Bakit? Ano ba sa'yo romantic date? Nagpa-firing? Oo, mas gusto ko yun kaysa ganito na nakaupo. At nagtititigan tayo dahil sobrang nakakababae yung ganito. Tsaka magkaiba tayo ng hobbies at gusto sa buhay. Gets ko naman na hindi tayo magkakasundo eh. Opposite attracts. Kaya pala attract na attract ka sa akin. Nakangising saad ni Sky, na agad tinawanan ni Enzo at bahagya pang umiling. Magte-take note na lang ako ng mga idea na gusto mo. You can tell me. Pinagmasdan lang ni Enzo ang babae na kumain. Ngunit kalauna, nagpunas ito ng bibig bago nagsalita. Ba't ka pumayag kahit alam mong walang assurance? I know there is. Palaging sinasabi sa akin ni Tito ang kalagayan mo. Magmula noon hanggang ngayon. Paano kung may secret boyfriend pala ako? Tapos ikaw yung mapapangasawa ko. Don't tell me may nararamdaman ka sa akin. Suminghap si Enzo. Sa sunod-sunod na tanong sa kanya ni Sky. You don't have a secret boyfriend. Sinasabi sa akin ni Tito ang lahat. At alam ko hindi ka nagsisinungaling sa kanya dahil close na close kayo. Sip-sip ka rin pala talaga sa tatay ko. Payapang natapos ang kanilang lunch. Hindi maalis sa isipan ni Sky ang nangyari, habang si Enzo bumalik na sa kumpanya nito. Katatapos lang ng lunch niya kasama si Sky, pero nagpaplano na agad ito para sa susunod nilang paglabas. Ibang-iba pa rin ang kanyang nararamdaman. Dahil pareho silang abala at maraming ginagawa, hindi nila namalaya na mabilis lumipas ang araw. Simula nung nasuspend si Sky, palagi na siyang nasa firing range. Doon siya nakatambay para hindi mainip. Hindi ba may tumulong kay Enzo nung gabi? Naikwento niya hindi ba? Sino yon? Tanong ni Miss Camia. I heard. Isa siyang sniper sa isang private organization. Ikinumpas ng babae ang kamay sa ere. At may naisip na panibagong plano. Paano kaya kung ang babaeng yun ang punterihin natin? Para lumabas si Enzo. I smell something sa dalawang yan. Hindi po ba? Haharangan na naman kayo ng nobyo niyo sa plano niyo yan? Hayaan mo siya. Akong bahala sa kanya. Simulan niyo nang hanapin ang babaeng yun. Sa kabilang banda naman ay si Enzo na patuloy na nakikipag-usap kay Sky. Simula ng pagbigyan siya ng babae sa pagdidate nila, hindi na mawala ang kasiyahan sa kanyang sistema.
Sinadya niyang hindi mag-entertain ng mga babae dahil kay Sky. Napapikit siya at napatingala nang maramdaman para siyang mababaliw. Para sa kanya, yun ang date na masaya at tiyak na maaalala niya ng sobra. Sir, may meeting po kayo ng 3 p.m. Pag-imporma sa kanya ng kanyang sekretary. Hanggang anong oras? The meeting will be at least 2 hours pa ang duration. Tumango si Enzo. Agad kinuha ang cellphone para sabihin kay Sky. Palagi niya itong ina-update sa kanyang ginagawa. Ano bang kailangan niyo sa akin? Maangas na tanong ni Sky sa mga armadong lalaki. Ngumisi sa kanya ang mga yon. Anong meron sa inyo ni Enzo? Ba't ko sasabihin sa inyo? Kamag-anak niyo ba kayo? Akmang sasakay na si Sky sa kanyang motor. Nang haklitin ng isa sa mga lalaki na naroon ng kanyang braso. Na agad niya namang binawi. Anong problema niyo? Ikaw yung nagligtas sa kanya, hindi ba? Ano naman ngayon? Huwakan niyo ang babaeng yan, masyadong mayabang. May maipagmamayabang naman ako eh. Biglang kumilos ang 3 lalaki. Tila nainis sa sinabi ni Sky kaya agad siyang nilapitan ng isa sa mga yon. Pero, tinadya kanya ang lalaki. At kaagad namang sumugod ang 2 pa. Mabilis na naging kilos ni Sky dahil sunod-sunod ang pagpapaulan ng mga armadong lalaki sa kanya ng suntok. Mabilis na umikot ang babae para masipa ang isa pa na nasa kanyang kaliwa. Ganon din ang nasa kanan. Akmang tatayo pa ang 3 lalaki nang biglang bumunot si Sky ng baril. Galing mo ah. Saad nito. Ang hina nyo naman 3. Talo na nga kayo laban sa isang babae. Lubayan niyo ako at si Enzo. Kung gusto niyo mabuhay ng buo pa yung mga bungo niyo. Mariing banta ni Sky na kaya niyang tutuhanin. Maangas siyang naglakad palapit sa kanyang motor na parang wala nangyari. Nagawa niya pang businahan ng 3 bago matuling pinatakbo ang motor. Habang nasa biyahe, hindi niya maiwasang hindi mag-alala para sa lalaki. Alam niyang kaya ni Enzo makipaglaban, pero hindi sapat ang kaalaman na meron ito. Nang malapit na siya sa bahay nila, bahagyang bumagal ang pagtakbo ng motor nang matanaw ang isang kilalang sasakyan. Nagtaka siya kung anong ginagawa ng lalaki sa bahay niya. Isang beses niyang binusinahan si Enzo na kasalukuyang nagsiselfone, kaya nagulat ito. Marahas na napalingon sa kanya ang lalaki. Saan ka galing? Malambing na salubong sa kanya ni Enzo. Sa firing. Okay ka lang ba? Wala ka bang na-encounter ng mga armadong lalaki? Wala naman. Bakit may nangyari ba? I'm just asking. I'm just making sure na okay ka lang. Siya nga pala, may gagawin ka ba bukas? Wala. Cleared ang schedule ko. Aayain mo ba ako mag-date? Oo, sana, kaso firing range tayo. Ayos lang ba yun sa'yo? After nun, saka tayo kumain sa labas. Tinignan siya ni Enzo. Gamit ang kakaibang tingin. Pero para kay Sky, normal lang yun. At ngayon lang naman siya nag-aya. Naglalambing ka lang eh. Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Kinabukasan maagang gumising si Enzo. Dala ang saya. Agad siyang nag-ayos ng sarili. Kumain ng agahan at walang pagdadalawang isip na dumiretso sa bahay nila Sky. Pero bago pa siya makarating doon, dumaan muna siya sa isang cookie shop para bumili ng cookies para sa babae. Talagang pinagandaan mo ang araw na to ah. Biro sa kanya nito nang makita ito sa labas ng bahay. Siyempre, bihira ka lang mag-aya kaya dapat maayos ang forma. Tinawanan siya ng dalaga. Grabing pormahan naman yan. Nakasuit ka lang dati tas ngayon naka-polo shirt ka na? Bagay sa'yo yan ah. Pag-alis nila sa bahay nila Sky, sakay ng kotse, nagpatuloy ang kanilang kulitan. Palagi silang humahagalpak ng tawa. Kaya naman, hindi nila inaasahan na magiging masaya at komportable sila sa isa't isa. Enzo, paalala lang ah. Hindi kontrata ang hawak mo, baril yan. Nakangiting sabi ni Sky. Hindi ako sanay sa ganito. Kaya nga tuturuan kita. Ganito palagi ang magiging bonding natin kapag kinasal na tayo. You mean hindi ka atras? Sa pagkakasabi ni Enzo, unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya. Hawakan mo na maayos ang baril. Tsaka sa tingin mo aatras pa ako sa lagay na to? Lumapit sa kanya si Sky. Inalalayan siya sa paghawak ng baril.
Relax ka lang, tas dapat tuwid itong braso mo. Sinunod ni Enzo ang sinabi ni Sky. Ganito ba? Tumango ang babae. Fire! Ganun lang. O ikaw na mag-isa. Kaya mo na yan. Hindi akalain ni Enzo na mag-enjoy siya sa firing na ginagawa nila ni Sky. Dahil halos hindi na nagtitraining ang babae. Sa halip, tinuturuan na lamang siya nito at pinapanood. Mahigit 1 oras sila doon, kaya nang matapos yon dumiretso sila sa isang simpleng coffee shop. Nag-enjoy ka ba? Yeah, first time ko to. Parang gusto kong ulit-ulitin. Marami pang araw na pwede kang mag-firing kasama ako. Tungkol pala sa kasal. I will not rush you to get married agad. I will let you decide until you're ready. But just so you know, I love you. Mahal na mahal kita, Sky. Napangiti ng matamis ang babae. Ngayon ko lang dito sasabihin. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Salamat sa kabaitang pinapakita mo sa akin. At itong nararamdaman ko, totoo to. Mahal din kita, Enzo. Ligtas sila pareho. Magkasama sila. At para kay Sky, kung sakaling malagay sa alanganin ang buhay ni Enzo, hindi siya magdadalawang isip na isugal ang buhay para dito. Nagtagal ang tingin nila sa isa't isa. Mata sa mata ang pag-uusap nila. Pinakita ni Enzo na kahit ilang taon pa ang lumipas, handa siyang maghintay para kay Sky. Kahit na sinubok sila ng magulong tadhana, ang tunay na pagtitiwala, hindi nasusukat kung gaano mo kakilala ang isang tao. Minsan kung sino pang nabubuhay sa panganib, yun pa ang may kakayahan na magmahal ng puro. Samantala, dahil sa hindi pagtatagumpay ng mga plano ni Miss Camia, tuluyan na itong nabaliw. Idinala ito ng sariling nobyo sa isang mental facility at doon inalagaan ng babae. Doon ang patunay na kahit kailan, hindi nananaig ang kasamaan. Marahil, si Miss Camia nga ang naging dahilan kung paano nagkasama at nagkatagpo sina Sky at Enzo muli. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Melina Aparta, Annalyn Cruz, Cleo Kawaling, Arlene Agus, Rita Kahan, Rowena De Leon, Miss Hazel, Isabel Peralta, Remelin Ekdang, Rove Sunyo, Che Costoy, Rebecca Jimenez, Phoebe Magalon, Avelina Bores at Miss Maribel. Maraming salamat po sa inyong lahat.